mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ika-16 sa buwang ito ng Hulyo taong 2024. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa programang Usapang Tol. Makakasama natin syempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at sa buong mundo sa pamagitan po yan ng mga online accounts, YouTube channel at Facebook page ng DWIZ. At syempre tayo po ay napapanood din simulcast live sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito. Pag-uusapan pa rin po natin dahil ngayon po ay araw ng Martes. Ang ating pong pag-uusapan, makakasama natin ulit si Dick Villanueva mula sa Paris, France. Kaya ang ating pag-uusapan ulit ay syempre yung ating paghahanda sa Paris Olympics. The countdown begins na kasi July 26 na po ang simula ng Olympics. Sa susunod na linggo na pala yan, yung simula ng Olympics. Nadagdagan ba yung ating mga atleta na lalaban sa Olympics? At kamustahin natin yung ating mga kababayan doon kung paano sila nakaka-adapt doon sa Paris at yung iba pang mga importanteng mga detalye kaugnay po ng ating delegado diyan sa Paris Olympics. Meron pong namataan ng Pag-asa na namumuong sama ng panahon. Yan po ay binabantayan ng Pag-asa. Batay po sa kanilang pinakahuling pagtala, namataan po yung low pressure area niyan sa layong 310 kilometers hilagang silangan, east-northeast ng Davao City. Ang nakakaapekto po sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon ay ang southwest monsoon at gayon din po sa Mindanao. Ang weather forecast condition po ng Pag-asa ngayong araw, yung LPA o low pressure area, yan po ang inaasahang nakakaapekto na sa bahagi po ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Southwest monsoon naman po o hanging habagat ang nakakaapekto sa Palawan, Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Barm, Socsargen, Cavite, Batangas, Bataan at Occidental Mindoro, habang localized thunderstorm naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Yun palang La Nina alert, itinaas po yan ng Pag-asa. Yung binabantay ang La Nina, itinaas na po ng Pag-asa. From warning, ginawa na pong La Nina alert. Yan po ay matapos maitala sa 70% ang tsansa na maranasan sa bansa ang La Nina mula Agosto hanggang Oktubre at inaasahan yan daw po iiral hanggang sa unang bahagi ng taong 2025. Dahil na rin po yan sa patuloy na paglabig ng temperatura sa sea surface ng Central at Eastern Equatorial Pacific. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po ay above normal rainfall condition ang mararanasan ng bansa sa oras po na magsimula ng umiral itong La Nina phenomenon. Yan, usapin na tungkol sa lagay ng panahon yung ating mga kababayan doon sa Mindanao na apektado ng matinding pagbaha. Dala po ng hanging habagat, yan po ang ating pag-uusapan at magiging laman ng ating talakayan at balita ngayong umagang ito. Samantala, sa punto pong ito ay puntahan na po natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng
ang ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, ika-16 sa buwang ito ng Hulyo taong 2024. Bawas presyo sa krudo, ipinatupad na ngayong araw. DWIZ Balita. Malaki ang dagdag singil, ipatutupad naman ng Meralco ngayong Hulyo. DWIZ Balita. Apektado ng pagbaha sa Mindanao, umabot na sa higit 60,000 pamilya. DWIZ Balita. Import ban sa pulang sibuyas, pinalawig ng Department of Agriculture. DWIZ Balita. At seguridad para sa SONA, isinasapinal na ng Quezon City Government. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At sa detalye ng ating mga balita, sa latest ng Filipino Mirror, simula na ang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Inanunsyo ng Caltex, Clean Fuel, Jetty, Petrogas, PTTC Oil at Shell ang 60 sentimong bawas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 75 sentimo naman ang ibinawas sa presyo ng kada litro ng diesel. Kaugnay nito, nagkakaroon din ng tapyas sa piso o na piso at 15 sentimo sa kada litro ng kerosene. Ipinatupad ng mga nabanggit na kumpanya ng langis ang rollback kaninang alas 6 ng umaga maliban sa Clean Fuel na nagsimula kaninang alas 12:01 ng hating gabi. DWIZ Balita. Latest muli mula sa Filipino Mirror, magkakasa ng 2 pesos and 15 centavos na kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong Hulyo. Kaugnay ito na pagbabalik ng generation charge sa normal. Ito ay katumbas ng 11 pesos and 60 centavos na buwanang bayarin ng isang ordinaryong residential consumer. Hunyo na aprubahan ng ERC ang staggered o pag-uutay-utay na pagbabayad sa kuryente o yung mas mataas na singil sa kuryente. Matatandaan po na pinayagan ng Energy Regulatory Commission ang pag-uutay-utay na dagdag singil sa kuryente ng mga power utility distributor. Yan nga po ay bunsod naman ng mas mahal na kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM. DWIZ Balita. Umabot naman na sa higit 60,000 pamilya ang apektado ng pagbaha sa malaking bahagi ng Mindanao dulot ng mga pag-ulang dala ng Southwest Monsoon o hanging habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang mga apektadong pamilya ay mula sa 310 barangay sa 5 rehiyon. Pinakamaraming apektadong pamilya sa BARM na umabot sa mahigit 46,000. Batay pa sa pinakahuling situational report ng NDRRMC, 2 individual ang napaulat na nasawi, 2 sugatan habang 1 naman ang nawawala. DWIZ Balita. Tanggap tayo ng report mula sa labas sa himpilan. Paggamit ng nakatenggang pondo ng mga GOCC, idinepensa ng pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Patrol No. 13, Gilbert Perdes. Idinepensa ng Department of Finance o DOF ang paggamit ng mga nakatenggang pondo ng mga GOCCs o yung Government-Owned and Controlled Corporations sa mga programa para sa publiko. Ayon sa DOF, mas mainam na ito kaysa mangutang pa ang gobyerno o magpataw ng mga bagong buwis. Ipiniliwanag ng kagawaran na ang unused at idle funds ay gagamitin para sa proyekto sa kalusugan, social services at infrastruktura na magtutulak naman sa pinansyal na paglago at makatutulong maibsan ang kahirapan alinsunod na rin sa batas, partikular sa General Appropriations Act of 2024. Nilinaw din ng ahensya na ang gagalawing pondo ay hindi magagaling sa kontribusyon ng publiko kundi sa bahagi ng bilyong-bilyong pisong national government subsidies. Tiniyak din ng Finance Department na hindi nito maapektuhan ang paghahatid ng serbisyo sa mga kaukulang GOCC at iginit nito na hindi praktikal na hayaan na lamang na natutulog ang pondo kung nagagamit naman ito sa public investment. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, pinalawig ng Department of Agriculture ang import ban sa pulang sibuyas hanggang sa katapusan ng Agosto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito ay dahil sa malaking inventory ng naturang produkto na posibleng umabot hanggang February 2025.
Balak naman ang ahensya na desisyonan ng import ban extension kada buwan. Sa ngayon, naglalaro sa 80 pesos hanggang 150 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas, habang 60 pesos hanggang 130 pesos naman po ang presyo ng puting sibuyas sa Metro Manila. DWIZ Balita. Isinasapinal na ng Quezon City Government ang security at safety measures para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo 22. Sa susunod na linggo na po yan. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, mahigit 6,500 na mga pulis ang ipakakalat sa SONA para matiyak ang pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa lungsod. Nakaantabay naman ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagtugon sa mga emergency. Katuwang ang Emergency Medical Services, Search and Rescue Teams at Barangay Health Emergency Response Team. Samantala, hinimok naman ang alkalde ang mga nagbabalak na magsagawa ng rally at demonstrasyon na makipag-ugnayan sa Department of Public Order and Safety para makakuha ng permit. Ide-deploy din ng lokal na pamahalaan ng Quezon City buses at barangay service vehicle para magkaloob ng libreng sakay sa publiko. DWIZ Balita. Report po mula sa labas ng impilan. Ilang patakaran sa mga ikinukulong sa Senado, ipinarerepaso ni Senate President Cheese Escudero. Detalye ng balita, hati di Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Hindi makita ni Senate President Cheese Escudero ang katwiran sa pagbabawal sa mga nakadetain sa Senado na makapagdala at makagamit ng cellphone o anumang electronic gadget. Kaya ipinariripaso ni Senate President Escudero sa loob ng 2 linggo ang naturang patakaran. Dinatnan na anyan niya ang naturang policy na matagal nang pinatutupad ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Gate ni Escudero, hindi naman preso na pinarurusahan ng dahil sa anumang krimen ang kanilang ipinapaaresto at ikinukulong sa Senado. Ang pagpaparesto anya ng Senado gaya kina suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo ay para lang mapilit silang humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women. Git ni Escudero, ang mga pinaaresto at dinidetain ng Senado ay hindi gaya ng mga nakabilanggo na drug lord na hindi pwedeng pahawakin ng cellphone dahil baka may magawang drug transaction habang nasa loob ng detention. Nalaman ni Escudero na ang patakarang ito na bisitahin ang nakadetain na si Nancy Gamo. Nainip daw itong si Gamo dahil pinagbawalang humawak ng sariling cellphone. Sabi ni Escudero, hindi magiging mahirap ang paghihintay ng matagal na maisalang sa hearing kung pwedeng gumamit ng cellphone at makapag-TikTok halimbawa ang isang nakadetine at hindi naman daw siguro ito magiging security threat. Doon ko hiningi yung rules and regulations ng mga nakadetain sa Senado. Nakita ko nga, luma na, yellow na yung papel, so pinareview ko na rin. Kumusta siya, sir? Board na po ba? Bored lang siya, kaya nagtatanong siya yung cellphone daw. Sabi ko, oo nga naman, ba't bawal? Hindi ko makita yung rason ba't bawal eh. Sabi kasi nung OSA, inabutan na nila na yun ang rules. So, pinapa-review ko. Para, baka naman pwede, di ba? Hindi naman, ulitin ko, hindi to detained para parusahan ha. Hindi to bilanggo at preso ha. Dinetain sila para tiyakin yung presensya sa hearing. Di ba? Hindi ito detention bilang kaparusahan o punishment. So, pinapa-review ko. Kasi Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang mahalagang ulat mula sa labas ng impilan. 18 million pesos na halaga ng mga produktong pang-agrikultura na pinsala dahil sa naranasang habagat sa Mindanao. Ang report pong yan hatid sa atin ni Patrol Number 17, Jopel Peleño. Pumalo sa halos 18 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa epekto ng hanging habagat sa Mindanao sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Labis na napinsala ang mga pananim sa Kalilangan, Bukidnon sa Region 10 na aabot sa higit 16 na milyong piso,
habang nasa 700,000 pesos naman na halaga ng pananim ang nawasak sa munisipyo ng Baligiwan, Zamboanga del Norte sa Region 9. Kabilang sa mga labis na napinsala ang mga pananim na mais at palay. Tinatayang 238 naman na mga magsasaka sa Region 2 ang naapektuhan ng pananalasa ng matinding sama ng panahon. Inahanda na ng pamahalaan ang tulong na maaaring maipaabot sa mga naapektuhan ng habagat. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Totoo Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. At sa punto pong ito, narito na kasama na natin si Senator Francis Tol Tolentino. Good morning, Senator Tol. Morning, good morning po. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo. Tayo po ay wala kahapon kasi tayo po ay nasa Sarangani at sa General Santos City at sa Pulumulok sa South Cotabato. Good morning po sa lahat. At minonitor din natin yung presyo ng luya at kamatis. Pero magugulat ka, Cecil, ang presyo ng luya sa Jensan sa Malungon sa Sarangani ay halos 280 rin. Oh. Ang kamatis mahal din. So kung ano yung presyo rito sa Metro Manila, halos ganun din sa kamatis at luya. Hindi ang mura nagkakaiba. yung mga prutas at ibang gulay. Hindi nagkakalayo. Ayun, hindi pala nagkakalayo. Pero kamusta po ang lagay ng panahon, Senator Tol, sa Mindanao? Kasi matindi yung pagbaha po. Maulan nung hapon sa South Cotabato. Maulan. Galing ako ng Pulumulok. Ang mura doon, prutas. Ayun. At ibang uri ng gulay. Meron Pero tayong yung dalawa ano na banggit ko na minomonitor natin lagi ay medyo mahal pa rin. Apo. Meron tayong Senator Tol. Ito, yung video, Senator Tol, ng ginawa niyang pag-iikot. Yun. Magkano ang presyuhan ng Hindi ko nakikita yung video. luya. Ayan. Ayan, yun. Dampot niyo yung luya, Senator Tol. 200, Oo nga. magkano ito? 280 pesos, ano, Senator Tol? Diyan sa Sarangani. Mahal, oho. Oho. Mahal pa rin pala. Opo. Ayun. At naging abala rin kayo, Senator Tol, sa iba pang aktibidad sa Sarangani Province. Oo, sa Tupi, South Cotabato Province na, ibang probinsya na yun. Okay po. Ayan, ngayon ko lang nakita yung video, ayan. Ito yung palengke ng Malungon sa Sarangani Province. Ayun. Meron pa nga nagsabi sa akin, may luya daw na imported. Yun yata yung mas mura, Senator China. Tol. Opo. Mas mahal din. Ang mahal, ganun Medyo din. malaki lang. Ganun din ang presyuhan. Oo, malaki lang. Talagang hindi pa bumabalik sa normal ang presyo, Dati. Senator Tol. Oo. Mukhang epekto na rin, pinagsamang epekto rin na rin yan siguro, Senator Tol, nung El Nino phenomenon at saka nung bagyong Aghon pa rin. Yan yung Hindi binabanggit. ko pa rin maintindihan eh. Oo. Pero panay ang ulan sa South Cotabato at saka sa Sarangani. Kasi Mas maganda ulan doon. may namataan pala na Senator Tol ang pag-asa na low pressure area sa may Davao City. Kaya yan po yung nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng Mindanao. Pero matindi na po yung epekto ng pag-ulan at pagbaha, Sentol. More than 60,000 families na po ang apektado ng mga pagbaha. Ang mataas yung baha sa ilang mga lugar, Senator Tol. Kahapon meron tayong nakapanayam, OCD Region 12. Yun. Okay, marami talaga doon. Zamboanga rin, marami. Sa Cotabato, yung Cabacan River, medyo nag-overflow. So, yun talaga ang problema doon sa area na yon sa Mindanao. So may mga nananatili na po sa mga evacuation center na mga kababayan po natin. Patuloy naman pong inaayudahan yan ng lokal na pamahalaan at ng Department of Social Welfare and Development. Yun nga lang, Senator Tol, ang malungkot, may mga pananim na naapektuhan. Mahigit halos 18 million pesos na po yung halaga ng mga pananim na napinsala dahil po dyan sa mga pagbahang yan na dala ng habagat at ng ito po, ng kapapasok pa lamang ng low pressure area. Senator Tol, ang SONA ay isa rin sa mga laman ng mga balita ngayon, yung preparation for SONA. Ano po ang ating ine-expect, Senator Tol, sa araw ng Siguro Lunes? yung mga priority measures ni Presidente Marcos, yun ang kanyang babanggitin kung ano yung magiging focus ngayon, lalong-lalo na sa agrikultura, sa presyo, yun siguro nakikita ko. Ayun. Kanina merong statement si pinlay natin, Senator Tole, si Senate President Chis Escudero.
at ang kanyang plano ay isulong yung pagrepaso sa ilang mga panuntunan doon sa mga na di-detain na mga resource person o witnesses dyan sa Senado. Yan. Baka yan na yun ay isama, Senator Tol, sa inyong mga tututukan. At syempre, Sentol, yung RAA pala. No, yung Isa pa yun. Nakalinyada yung agreement natin with Japan. Ayun, yung mga nilagdaan nating, yung nilagdaang kasunduan sa Japan. Ayan, Sentol. Anyway, Sentol, meron tayong mamaya makakasama natin muli si Dick Villanueva at meron din tayong makakasama para din doon sa ating preparasyon naman sa Paralympics. Yan. Yan po ay dinadaos pagkatapos ng Summer Olympics. Yan po ay sa pagbabalik po ng programang Usapang Tol. Samantala, ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:24 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Senator Tol kaugnay nung paghahanda ng Pilipinas doon sa nalalapit na rin na Paralympics Games. Kasunod po yan ng Paris Olympics. Kamustahin natin ang paghahanda po ng Philippine Paralympic Committee. At kaugnay po niya, nasa linya na po ng ating komunikasyon ng Presidente ng Philippine Paralympic Committee, si Sir Mike Baredo. Good morning po, Sir Mike. Good morning, Sir Mike Baredo. Magandang umaga po, Senator Tolentino po ito. Good morning, Senator Francis and Cecil. Magandang umaga sa inyo. Ay, magandang umaga po. So, mangungumusta lang po kami kasi pakatapos ng regular Olympics, yung Paralympics na rin ang kasunod. Kumusta po yung paghahanda natin sa Paralympics Games sa Paris? Well, of course, katulad ng mga dumaan ng mga Paralympic Games, ang maganda dito is magkakaroon tayo ng mas mahabang paghahanda dahil napili na yung, well, I think we're stuck with already 6 sure qualifiers na pupunta sa Paralympic Games at to cap off the kanilang training ay sila ay pupunta ng susundan natin ang nagawa ng Olympics na gumawa tayo ng camp, tayo sasali sa isang camp, pupunta sa isang camp malapit sa Paris mismo. I think it's called Nimes or Nimes, France, para mag-training sila ng mula August 12 hanggang 21 bago sila lumipat sa Paris. So this is one of the things we're preparing for at syempre, Sir Bali, anong mga games ang sasalihan natin? We have athletics, swimming, para-athletics, para-swimming, para-taekwondo, and para-archery. Ayun, archery. So, bali yun ang pinaka-dagdag nating first time, ang archery, Athletics and swimming, Perinya. Taekwondo, nakasama sa Tokyo, ngunit hindi nakalaro dahil unfortunately, nagkaroon ng COVID at the last minute yung ating atleta at saka yung coach, Sir, doon po sa regular Olympics, merong mga universal entries, yung pinagbibigyan yung iba't ibang mga countries na makapagpalaro. That's right. Kalimbawa po sa swimming, sa athletics. Dito ba ho sa Paralympics, meron din ba hong mga universal slots? Meron, actually, pero ang ating swimmers and our athletics, nakapasok sila based on their qualifiers or sa ranking mismo nila. Sa archery, nakapasok tayo. Ang tawag namin dyan is bipartite, Bipartite. So wala po tayong events na papasok because of universal slots? Basically yung bali yung sa archery. We had some applications. Meron sana tayong hinintay pa but may slim chance na lang yung naging perennial competition natin, yung powerlifting. But wala pang finality but the chances are not high but
pipilitin pa rin natin sanang magdasal na makapasok pa tayo ng isa pa. No? Oho. Mm. So, sa ngayon po, 6 ang ating player, ating manlalaro. That's right. Nandun po ako nung Tatlong send-off babae. activities ninyo sa Ano po? Intramuros. Nandun si Presidente. Nandun po ako nung send-off. Opo. Nandun at masasaya naman po yung mga atleta ninyo. Sana po yung kung paano yung reception ng Philippine Embassy natin sa France at ng ating Filipino community ay ganun din ang ipakita sa inyo. Meron po kaming isang correspondent sa Paris ngayon, si Mr. Dick Villanueva. Siguro po ay napapakinggan niya tayo ngayon sa Paris, although hindi ko alam kung anong oras ngayon. Baka sasalubong midnight din at siguro. makakatulong din po sa inyo. Oo, baka pwede nang ma-endorse o ma-refer sa amin kasi kailangan namin Opo, siyempre ng... ay tatawagan po kayo ni Ma'am Cecil mamaya at ibibigay sa inyo yung number. Yun, Para opo. ma-meet nyo rin sila. Malaki po ang Filipino community natin sa Paris at sila po talagang very excited na salubungin yung ating mga manlalaro. Cecil, meron ka pang gustong Apo. itanong kay Mr. Mike Barredo? Opo, Sir Mike, opo. Yeah. Sir, itong ating mga atleta na sasabak po sa Paralympics ay naroon na rin po ba sa France? Hindi po. Ang schedule ng kanilang pagpunta, I think most of them, at least 4 of the athletes, sigurado nang pupunta doon sa kampo. Ang schedule nilang umalis ay August 12, no? Ayun. August 12. Ang mag-open ang Athletes Village ng August 21. Tapos ang opening games po ay August 28 ang opening niya. Ito But more or less almost exactly 1 month after the Olympic Games. Okay po. Ito palang Paralympics, sir, ay nakatakda sa August 28 Yes, hanggang yes. September 8. Opo. Ito pong Paralympics. Opo. Kamusta naman, sir, ang training, sir? Ang suporta ng gobyerno and also the non-government organizations? Well, wala ho tayong sasabi at full all-out support ng ating gobyerno. Of course, under the office of the President, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sa Philippine Sports Commission, tuloy-tuloy ho at all-out support na binibigay sa atin, sa mga atleta, coaches, and the delegation na tutungo nga sa Paris. And of course, we welcome any additional support na manggagaling siyempre sa private sector. At meron din ho tayo siyempre mga tulong na nanggagaling sa ating mga kongreso, sa Senate, na nagbibigay na sila ho ng dagdag na suporta sa ating mga atleta. No? Siguro po, Sir Mike, just to emphasize na lang po, si Sir Mike Barredo po ay isang visually impaired. But we want to emphasize, sir, manggaling na po sa inyo, ano po ang kahalagahan nitong Paralympics po? Well, the Paralympic Games siguro sa kaalaman ng iba, hindi usually para, ibig sabihin ng Paralympics is parallel to the Olympics, no? And simula nung, as I can remember, kasi noong 1996 tapos 2000, hindi ho na pwede magkaroon ng isang Olympic bid or games, no, na hindi ho kasama ang Paralympic Games. Of course, just the basic understanding, ang Paralympics po ay the highest level of sports competition para sa ating mga taong may visual impairment. Ito ho nga yung mga those that have problems with seeing and totally blind, partially, and all that. Tapos meron ho tayong physically impaired. Ito yung mga naka-wheelchair, with cerebral palsy, amputees, etc. At yung intellectually impaired. Ito, of course, yung those with intellectual impairment. No? And ito yung tatlong category. At katulad po ng Olympics, napakahirap na mag-qualify. Because there is a limitation, kasama na yung tatlong disability group, kasama pa men and women, no? Up to a total of around 4,500 participants will only be accepted or qualified to compete in this game. So napakahirap po makapasok dito sa Paralympic Games. Dadaan din talaga tayo ng proseso like the Olympics. They have to qualify, they have to win certain international world competitions.
Asian Games, etc. or Asian Para Games, ang tawag namin dyan. Sinasabi ho nila, ang Paralympics Games ay pangatlo po no, pagdating sa most competed or number of athletes joining in the world. No? Only next to the World Cup, yung FIFA po, yung Olympic Games, of course, sumusunod na yung Paralympic Games dito. So, it is so important because alam niyo po ang vision ng International Paralympic Committee at ito inadapt na natin sa Asia and of course sa Philippines is to make for an inclusive world through parasport. Yes. So sa atin ho sa Pilipinas, to make for an inclusive Philippines through parasport. No? Yes. So yan ho ang napakagandang naging ito, no? Movement ng Paralympics dahil ho ito ay umpisa to after or during the Second World War. Dati naging rehabilitation lang ito, tapos naging sport, tapos naging highly competitive, hanggat yun, naging worldwide na ang kanyang mga competitions. No? Alright, very well said po, Sir Mike. Yan, marami pong salamat sa pagpapaunlak Maraming salamat, po ng Mr. Mike Barredo, ang mangunguna po at magiging head ng ating Paralympics team sa Paris Olympics. And good luck, sir. Salamat, Good luck sa ating Senator. mga atleta and make our country proud, sir. Thank you very much, Senator Francis Tolentino and Cecil, at sa ating mga listeners at sa mga listeners ninyo, let us give our para-athletes and their coaches all the moral support, prayers. So kung po pwede, we may, sana, magkaroon din tayo ng chance na magkaroon ng first gold medal din natin, the elusive gold medal sa Paralympics. No? Maraming salamat po. Maraming salamat po and good luck, sir. Mabuhay po kayo. Yan po si Mr. Mike Barredo, ang presidente ng Philippine Paralympic Committee. Nasasabak din po ang kanyang mga atleta sa Paralympics Games sa Paris. Ito po ay after noong regular Olympics. At may chance rin tayo dito, Cecil, Apo. lalo sa archery at yung ibang events na sasalihan natin. Yan. Isa yan sa ating tututukan, Senator Tol. Samantala, magbabalik po muna muli ang programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:43 ng umaga. Huwag pahuhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Senator Tol, ayan, tanggap muna tayo ng mahalagang balita mula sa labas ng himpilan. Ilang bangko nag-issue ng non-existent certificate para pabulaanan ng mga bank documents na isinumite ni dating Caloocan City Congressman Edgar Erice laban kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Detalye ng balita hatid ni Patrol Number 5, Aya Yupanco. Kaagad na naglabas ng certification ang ilang mga bangko para pabulaanan ng mga aligasyon ni dating Caloocan City Congressman Edgar Erice na may malalaking bank deposit si Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections o COMELEC. Ang naturang certification ay inisyo ng ilang bangko base na rin sa kahilingan ni Chairman Garcia na buksan ito sa publiko. Kabilang dito yung Land Bank of the Philippines Intramuros branch na naglabas ng certification kung saan nakalahad na non-existent ang personal savings account number 77-411-02-6173 na naka-attach sa mga dokumentong ipina-receive sa COMELEC ng dating kongresista. Ganito rin ang inilabas na certification ng Metrobank Alfaro Branch na hindi nag-exist ang account number na kabilang sa naka-attach na mga dokumentong ipina-receive sa tanggapan ng COMELEC kahapon ng umaga. Ayon kay Garcia, alam na nanguhula lamang ng mga account number dahil nagturo pa ng mga bangko na malapit sa kanyang opisina at tinitirhan pero mali-mali naman daw.
Kanya ring tiniyak sa publiko na biniberipika na ang iba pang accounts upang kung yan ba ay tunay na accounts. Ito is Patrol number 5. Ay yung pang kaparasyon Pelmeto ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Palengke report tayo, Senator Tol. Naroon ngayon sa Ayun, anong palengke meron? Saan palengke ngayon? Pasay City Public Market po, naroon. Okay, oo. Si Sheena Tamayo, Senator Tol, ang ating bagong nakakasama sa Palengke Report. Sheena, good morning! Magandang Okay, umaga, Sheena. Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Ako po ay nandito ngayon live sa Pasay City Public Market sa Pasay City. Ang bigas po dito ay nagkakahalagang 50 pesos per kilo. Ito po ay ang pinakamura na semi-laon, habang 78 pesos per kilo naman ang pinakamahal at ito ay ang red rice. Ang pinakamababang presyo ng isda mula sa Nabotas ay mabibili sa halagang 110 pesos per kilo at ito ay ang tilapia, ang pinakamura. Habang 200 pesos per kilo naman ang pinakamahal at ito ay ang galunggong. Mayroon din ditong bangus na nagkakahalagang 150 pesos per kilo. Meron din seafoods katulad ng hipo na nagkakahalaga ng 500 pesos per kilo, pusit sa halagang 450 pesos at tahong na nagkakahalagang 100 pesos. Samantala, ang mga karne naman dito katulad ng liempo ay nagkakahalaga ng 300 pesos, ang pork chop na nagkakahalaga ng 260 to 265 pesos per kilo, ang giniling naman ay 265 pesos per kilo. Ano yung Sa gulay maingay? naman, Ano yung maingay? Nagbabas? Yeah. ay Ay, mayroon yes. po dito, Nakadistract. nasa harapan po tayo dito ng TODA, dito po Nagbabas. sa Pasay Parang may City busy. Public Market. Yes, go ahead, Sheena. Yes po. Okay. Sa gulay naman po, meron tayong sibuyas na nagkakahalaga ng 100 pesos para sa puti at 140 pesos naman para sa pula. Ang carrots ay nagkakahalaga ng 120 pesos per kilo. Bawang na nagkakahalaga ng 140. Patatas, 120 pesos per kilo. Kamatis, 180 pesos. At ang luya na nagkakahalaga ng 200 pesos per kilo. Ang talong naman ay 100 pesos, samantalang ang bell pepper naman ay 250 at siyang pinakamahal. Magkano ang luya? Magkano ang luya? Ang luya po dito ngayon, Senator, ay nagkakalaga ng 200 pesos. Di hamak na mas mura kumpara sa 200. Cartimar na 200 pesos per kilo. Ay, ang kamatis? Ang kamatis naman po ay nagkakahalaga ng 180 pesos per kilo. 100, mahal din. Oo. Sige, tuloy mo lang. Ano pa yung nire-report mo? Opo. Okay. Samantala, kasama po natin ngayon ang ating token winner. Sinong Si winner? Ms. Jonaline Paglinawan. Anong pangalan? John? Jonaline Paglinawan, isa po siyang vegetable vendor dito sa Pasay City Ay. Public Market. Ate Jonaline, good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Ate Jonaline. Morning, Jonaline. Ayan. Morning, Jonaline. Senator Tolentino po ito. Yun. Ayun, oy, naka-side view itong video mo. Ayun, naka-ano ka na, naka-apron, no? Ayun, magandang umaga. Anong tinitinda mo, Jonaline? Ano daw binibenta? Jonaline, Po. nawala. Nawala ang ano? Andyan na, Senator Audio. Tol. Ayan. Gulay daw po ang tinitinda, Senator Tol. Gulay. Oho. Ayun. Anong mga gulay? Jonaline. At saka saan galing? Saan galing? Mga kamatis po, mga kangkong, mga alugbati po. Saan galing? Alugbate. Bakit mataas ang presyo ng kamatis? Ulan. Bakit daw po mataas ang presyo ng kamatis? Kasi po sa ano Ayun, kita na natin. May feed na si ate. supplier po yan. Yan. Naririnig tayo. Ayan, Sheena. Ayan, relay mo nga yung tanong ni Senator Tol. Bakit mataas po, pa rin Miss ang Cecil. presyo ng kamatis? Ang pagtaas daw po ng presyo ng kamatis ay dahil sa kakulangan sa supply. Ayun. Wala. Saan ang gagaling yung kamatis na tinitinda mo, Jonaline? Saan daw po nanggagaling? Saan galing? Sa ano po? Sa Baguio po, Divisoria.
Ang Divisoria po. Divisoria. Ay, malapit lang. Malapit lang sa Pasay Market yan. Oo, ito, nandito pa yung, wala ka bang gustong batiin? Nandito pa yung telephone number mo. Naka-flash sa screen. Wala ka, teka, saan ka ba? Anong probinsya mo? Saan ka daw po? Taga Davao po. Davao, Mayong Buntag. Saan sa Davao? Taga diin sa Davao? Sa Santo Tomas po. Davao del Sur ba yun? Santo Tomas. Davao del Sur? Hindi po. Sa Davao del Norte po. Del Norte. Davao del Norte. So, malapit sa Tagum. Opo. Sus, matagal ka na dire na gano? Sa Manila? Dito po sa Manila. Oho. Nawawala si Jonalyn. Ayan. Batiin mo yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan sa Davao. Hello po, mga kamag-anak ko po dyan, mga paglinawan po, family. Ayun. Gano'n raw siya katagal dito, Sheena, si Ma'am Jonalyn? 3 months pa lang po siya dito 3 sa Manila. months, At kasalukuyang nagbebenta po Bago dito pa sa lang. Ayun. Pasay City Public Market. Ayun. Kaya, Bago pa lang siya sa sa Manila. Ayun, hala ko matagal na. Ang tawag doon, gihapon. Oo, naririnig ko rin yan. Naririnig ko rin yan, Sentol. Dugay na sa Maynila. Dugay na. Si Jonalyn. Jonalyn, ingat-ingat ka lang at may mga kamag-anak ka naman dito sa Manila, di ba? Ingat-ingat lang. At kung minsan babalikan ka namin kung bumaba na yung presyo ng bilihin ng kamatis at ng luya, Jonalyn. Opo, sir. Ayun. Dagang salamat, Jonalyn. Ayong buntag. Bugnaw-bugnaw ka lang dyan sa Pasay Public Market. Ano yung bugnaw-bugnaw, Sentol? Relax lang siya. Ayun. Yung pala yun, Oo. ibig sabihin. Okay po. Maraming Lingaw-lingaw ka lang dyan. Lingaw-lingaw, Jonalyn. Ayun. Mahihayin pa Ayun, si sige. Jonalyn, Bye-bye, Sentol. bye-bye, Jonalyn. Bye-bye, Jonalyn. Samantala, salamat din, Sheena, sa iyong palengke report at talagang sinusubaybayan natin ang presyo ng mga gulay, bilihin at lalong-lalo na yung luya at kamatis. Napakabilis ng oras. 6:59. Jonalyn, kumusta mo na lang kami sa mga kasama mong tindera dyan na masisipag sa Pasay Public Market. Bye-bye, bye-bye. So, Cecil, ang bilis ng Apo. oras. Meron ka pang panalangin na babasahin. Yes po, Senator Tol. Narito na po ang importanteng mensahe na galing po kay Sir D. Edgar Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. A quote to live and share. The good you do today will be forgotten tomorrow. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Have a great day ahead. Yung mga kababayan po natin, San Marcelino, Zambales at Subic, Zambales, papunta po dyan si Senator Tolentino ngayon para mag-abot ng tulong, lalong-lalo na doon sa mga mangingisda po natin. Muli po, magkita-kita tayo bukas dito sa Usapang Tol. Ito po si Senator Tolentino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, ang tabayanan ng programang Pasada Balita. Kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, pagbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.